Ang mga sumunod na linggo ay hindi malilimutan para sa akin. Si Hunter ay naging isang dakilang ama at isang dakilang manliligaw. Palagi niyang sinisigurado na ligtas at nababantayan kami, at nanatili pa siya sa apartment para alagaan ang anak namin habang ako ay nagtatrabaho. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Ayokong dumating ang katapusan. Sobrang sakit ng iniisip ko. Palagi akong hinahatid ng driver niya sa school, at tuwing uuwi ako ay lagi niya akong sinasalubong ng aming baby sa may pintuan. Ako ang naging usap-usapan sa campus. Dinagsa ako ng mga kasamahan ko ng mga tanong tulad ng kung paano ko nakilala si Hunter James Montemayor at kung siya ba ang ama ng aking anak, ngunit ipinagkibit-balikat ko lang sila at nagpanggap na busy. Naglalakad ako sa hallway pagkatapos ng huling klase ko, nang may tumawag sa akin. Miss Sandoval, parang disaster ang boses. Ito ay walang iba kundi ang kilalang Victoria Bash, ang guro ng PE. Siya ay itinuturing na campus crush sa kanyang napakarilag na buhok at sexing katawan. 2 beses na siyang nakipaghiwalay at may sabi-sabi na siya ay may relasyon sa isang artista sa Hollywood. She didn't like me that much and not I. She told me once that stretch marks were worst and she hated them. Gagawin ka nitong hindi gaanong kaakit-akit sa mga lalaki, iyon ang eksaktong sinabi niya. Pero wala akong pakialam kung may stretch marks ako sa buong katawan ko, basta healthy ang baby ko. Hey, nakita ng lahat na hinahalikan ka ni Mr. Hunter Montemayor. Ikaw ba ang bago niyang flavor of the month? Nagsalita siya sa nakakainis na boses. It's none of your business, mahinahon kong sabi. Sa totoo lang, nasaktan ako. May balak ka bang gawin siyang pagmamayari ng anak mo? Miss Bash, hindi kita sinasagot. He must be good in bed, yeah. But I don't think he will stay with you for long, especially you have extra baggage now. Mapapatay ko talaga ang instant na ito. Kailangan kong gumawa ng hakbang, kung hindi, baka masabugan ko siya. Pinipigilan ko lang ang sarili ko sa pag-atake sa kanya. Ang aking anak ay hindi kailanman extra baggage, mahinahong sabi ko na nagngangalit sa loob. Nakadalawang hakbang na ako para maglakad palabas, pero tumalikod ulit ako para harapin siya. I am not his flavor of the month, he is my baby's father. I am his wife. I released my last blow. Did I just say that? Oh goodness. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi ko na siya hinintay magsalita at naglakad na lang ako paalis. The moment I stepped outside, I saw a familiar car with a man in shades standing like a bodyguard. Naglakad siya papunta sa akin at iniisip ko kung ako ba ang inaasahan niya. Miss Sandoval, nasa loob ng sasakyan si Mr. Montemayor, naghihintay sa iyo. Sinabi niya. Tumango ako bilang tugon. Pinagbuksan niya ako ng pinto, at nakita ko ang baby ko na tumatalbog pababa sa kandungan ng daddy niya. Hi baby, sabi ni Hunter habang hawak-hawak ang adorable kong anak. Hello, umupo ako sa tabi niya at hinalikan ang kanang pisngi niya. Nagpout si Hunter at natawa na lang ako. Hello too, my naughty baby. I kissed the cheeks of my baby and he also kissed me back, leaving drools on my face. My baby tried wiping his drool on my cheeks at mas lalo akong natawa. Bago umalis ang sasakyan sa gate ng campus, nakita ko si Victoria na nakatayo mula sa malayo na tila isang mangkukulam na may masamang araw. Inilagay ko ang aking baby sa aking kandungan, at pinulupot ni Hunter ang kanyang mga kamay sa amin. Can I take you both to dinner? Magalang na tanong ni Hunter. Why not? Umiti ako. Kumain kami sa isang pribadong restaurant, isang napaka-private ang sasabihin ko. Hunter, curious lang ako kung bakit walang kumakain bukod sa atin. Inosenteng tanong ko. Ginawa kong exclusive ang lugar, para lang sa atin. Umiti siya ng napaka-sexy. Ha, nakalimutan kong bilyonaryo pala siya. Kayang-kaya niya ang kahit ano, lahat. Ayokong may mangistorbo sa atin. Okay, iniyuko ko ang ulo ko. Ibig sabihin din ba nun ayaw niya akong makita? Baby, tumingin ka sa akin. Hinawakan niya ang baba ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang baby natin. Tumango ako at may pinunasan si Hunter sa gilid ng labi ko. Palakas ng palakas ang baby ko at tuloy-tuloy ang pagbangga niya sa kanyang high chair. Pinigyan ko siya ng soup at mukhang nagustuhan niya ito. Narinig kong hinihiling ni Hunter ang isa sa mga waitress na kunan kami ng litrato sa kanyang phone.
Magkatabi kaming nakaupo. Inilagay ko ang aking baby sa aking kandungan. Umiti ako sa camera, at kinunan niya kami ng ilang pictures. Next thing I knew, nasa likod ko na si Hunter na nakayuko para ilagay ang baba niya sa balikat ko, at inakbayan ako ng mga braso niya. Pinuhat niya ang baby namin na nagbibiro na naman ng mga nakakatawang baby words. Tumayo ako at hinawakan ako ni Hunter sa bewang ko saka nag-click ang camera. Iniskan ko ang phone niya habang tinitingnan ng mga pictures habang si Hunter ay nakaupo sa tabi ko kasama ang aming baby sa kanyang kandungan. Ako ay natatawa sa ilang mga pictures ng aking baby na mukhang napaka-cute at kaibig-ibig. Mukhang wala siyang pakialam sa paligid. Nakadikit ang mga mata niya sa mga ilaw ng chandelier sa loob ng restaurant. Pumasok ako sa isang picture kung saan nakatingin ako sa camera habang si Hunter naman ay nakatingin sa akin. Nilamon nito ang puso ko. Ni-Bluetooth ko lahat ng pictures sa phone ko. Baby, pwede ba tayong mag-selfie? Tanong ni Hunter at napanganga ako. Kailan ka pa natutong mag-selfie? Hindi ko na napigilan ang tawa ko, lalo na't nag-pout siya. Nagbibiro lang ako, sabi ko sabay hampas sa braso niya at isang malalim na gutom na halik ang tinugon niya. Itinulak ng anak ko ang mukha ng kanyang ama palayo. Baby, minsan pagbigyan mo si daddy. Sabay pout niya ulit sa baby ko, nagumaya sa pout niya, at lalo akong natawa. Si Hunter ay naging maasikaso sa amin. Nag-hire pa siya ng mga tauhan niya para bantayan kami kada oras. It crept me out sometimes lalo na kapag sinusundan ka kahit saan ka magpunta. Sa oras ng pagtulog, hinayaan ko siyang matulog sa loob ng kwarto, ngunit hindi sa iisang kama. Nakatulog siya sa makeshift mattress sa sahig. Kahit na ang aking kama ay sapat na malaki para sa 4 na tao, gusto niyang bigyan ng mas malaking espasyo ang kanyang anak. Parang roller coaster ang tulog ng baby ko. Tuloy-tuloy siya sa pagtalikod at ayaw siyang masagasaan ni Hunter. I was getting ready to bed. Lumabas sandali si Hunter pagkatapos ng hapunan para ayusin ang ilang issue sa kanyang negosyo. Nagring ang phone ko, at nakita ko ang pangalan ni Hunter sa screen. Hunter, hi baby, nasa labas ako. Okay, sandali. Bumangon ako sa kama para pagbuksan siya ng pinto. Nakatayo siya doon sa kanyang glorious suit at kahit mukha siyang stressed, guwapo pa rin siya. Come in. Umiti ako at hinila niya ako sa bewang ko at hinalikan ang buhok ko saka ang labi ko. I need to talk to you. Sinabi niya. Napawi ang ngiti ko. Alam ko kung saan ito pupunta. Hinila niya ako sa kandungan niya. Nagbaba ako ng tingin para iwas ng tingin. Kailangan kong bumalik sa London. Tahimik ito dahil alam ng Diyos kung gaano ko katagal hindi alam. Pinilit kong pigilan ang aking mga luha sa aking talukap. Ayokong ipakita sa kanya ang mga luha ko. Nanatili akong nakayuko. Okay, mahinang wika ko, at mabilis na tumayo sa kandungan niya, pero hinila niya ulit ako pababa. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Dumaloy lang sila nang hindi ko napapansin. Baby, tumingin ka sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko pero hinayaan kong bumagsak ang buhok ko para hindi niya makita ang luha ko. Baby, makinig ka sa akin. Mahina siyang nagsalita pero hindi ako sumagot, napahikbi ako. I have to settle some unfinished business, but I promise to get back here as soon as I can. Sabi niya sa akin nang magtagpo ang mga noo namin. Hindi ako sumagot. Tumayo ako mula sa kandungan niya at tumakbo patungo sa kusina. Naramdaman kong sinusundan niya ako. Tumayo ako sa harap ng lababo sa kusina, at tumutulo pa rin ang luha ko. Olivia, tinawagan niya ako. Go. Just go. Don't do this please. I know this day will come. You don't need to explain. You don't owe me any explanation either. Just go. Baby, it's not what you think it is. Kung ganoon ano ang dapat? Sumigaw ako. I already know this will happen soon. Remember, I'm not your wife anymore, so you can do whatever you want to do. The least you worry is me. I tried keeping my voice pero hindi ko kaya. You are still my wife. You are, forever. I didn't submit the divorce papers. Ano, pinaglalaroan niya ba ako? Hingal na hingal ako na hindi makapagbitaw ng kahit isang salita. Magtatalaga ako ng mga lalaking magbabantay sa inyo ng ating anak. No, putol ko sa kanya. Dalhin mo ang mga minions mo. I am capable of protect myself and my baby. Our baby, akin din siya. He was. Anong ibig mong sabihin?
I'm letting you go now. Sinubukan kong lumayo, pero hinila ako sa bewang ko. Bitawan mo ako. Nagkibit balikat ako. No, never. He is our son, Olivia. Nasasaktan ako every time you refer him as your baby only. Do you even wonder if he is yours? Inis kong dumura. Nanlaki ang mata niya. This is ridiculous, Olivia. Of course, I know he is mine and my blood. Let me remind you na virgin ka pa nung dinala kita sa higaan ko. Panay ang sigaw mo. Napaka-inosente mo lalo na nung dinilaan ko it with my tongue. And when I made love to you again months ago, ang higpit ng higpit mo kaya naalala ko nung unang beses kitang pinasok at pinunan. And I trust you when you said I have been the only one. Madilim ang boses niya na nangaakit sa akin. Pinisil-pisil niya ang puweten ko at napasinghap sa earlobe ko. Naramdaman kong basang-basa ako doon. No, it was overflowing. Alam kong ito ay stupid at nakakabaliw, ngunit gusto kong maramdaman ang kanyang pagkalalaki sa akin sa huling pagkakataon. Tapos nangyari lahat. Dinala niya ako sa kusina. Ginawa namin ito sa ibabaw ng lababo, sa mesa sa kusina, sa sahig, sa tapat ng pinto ng refrigerator, at maging sa likod ng kalan. He made me come for the nth time na halos hindi ko na mabilang. May ibinulong siya sa tenga ko, pero hindi ko maintindihan. Sa huli ay napapikit ako habang nakayakap sa kanya. Goodbye, Hunter. Sa sumunod na 5 buwan, I felt so empty. Kung hindi dahil sa baby ko, nalunod na ako sa depresyon. Nanatili si Jasper sa bahay upang samahan kami at bantayan ang aking anak, ngunit naroon pa rin ang kawalan na ito na hindi pa napupunan. Araw-araw nagriring ang phone ko. Hindi ko pa siya masyadong nakakausap at kadalasan, hindi ko nalang pinansin ang mga tawag niya at nagkunwaring busy ako. Sa halip, tatawagan niya si Jasper para tingnan ako at laging kausap ang anak niya. Ang aking baby ay maaari na ngayong magbigkas ng ilang mga salita tulad ng Mama, Dada, at tinawag pa niya si Jasper na Anki. He is so adorable and genius and I'm a proud mama. Malamang na sinusubaybayan ako ni Hunter dahil sa tuwing gumagamit ako ng internet, palaging may mga notifications na nag-i-invite sa akin na mag-zoom sa kanya, ngunit lagi ko silang hindi pinapansin. I admit I miss his attention and his constant calling to my phone, but I am just controlling myself not to be attached to him. Palagi akong nabigo at mas maluwag, malungkot at nalulumbay. Naghuhugas ako ng pinggan nang tawagin ni Jasper ang pangalan ko. Via, gusto kanyang makausap. Alam ko kung sino siya. Pwede mo bang sabihin sa kanya na hindi ako available? Sagot ko sa iritadong tono. At kailan ka magiging malaya na kausapin siya? Nilagay niya ang 2 kamay niya sa bewang niya. Alam kong iniiwasan mo siya. Bakit ko naman gagawin yun? Alam mo namang naghuhugas ako ng pinggan, kaya busy ako, sabi ko sabay pakita ng mga bula sa kamay ko. Muli niyang inilapit ang telepono sa kanyang tenga. Hunter, naghuhugas daw siya ng pinggan kaya busy siya ngayon. Nag-evil face naman si Jasper at napangiwi ako sa kanya. And you know what? Nakasuot siya ngayon ng pulang damit panloob at lumalabas ang puwitan niya. Patuloy ni Jasper habang naka-evil grin. Jasper, anong sabi mo? Inis kong binato siya ng bula kaya mas lalo siyang napahagikgik. Saan nanggaling ang pulang damit panloob? Papatayin kita mamaya, Jasper. Gusto ka niyang makausap ngayon. Sabi niya habang tinatawanan ako. Inagaw ko sa kanya ang phone. Yes, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ko. Olivia, baby, hi, parang kinakabahan siya. Anong gusto mo? Kamusta ka? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at email ko. I'm not answerable to you. Pinutol ko siya. Narinig ni Jasper ang iritadong tugon ko, at tinaasan niya ako ng kilay. Gusto lang kitang makausap. Nagmamakaawa ang boses niya. Marami akong ginagawa. Pwede ba tayong mag-zoom ngayong gabi? No, magiging busy ako. Kailan ka magiging available? Hindi ko alam. Probably never. I got to go. Bye. Pinindot ko ang end button. Alam kong masungit ako, pero wala na akong pakialam. Umikot ako at sinalubong ang tingin ni Jasper. That was mean. Komento niya na may panunuya. Nagkibit balikat na lang ako at ibinalik ang phone niya. It was already 15 to midnight pero masigasig pa ring naglalaro ang baby ko sa kama. Baby, we shall sleep now. The monsters are coming to us if we don't sleep, sabi ko sa kanya, pero hinawakan niya lang ang ilong ko at mas humagikgik.
Alam naman niya siguro na wala talagang monster sa labas. Niyakap ko siya sa akin at sinisipsip niya ang hinlalaki niya. Pinuksan ko ang aking laptop para i-check ang aking mga email at may tonelada na mula kay Hunter. Bigla akong nakarinig ng notification sound. Si Hunter na naman ang nag-invite sa akin na mag-zoom sa kanya. Napaka-perpektong timing, sabi ng sarkastikong isip ko. Kailangan ko na siguro siyang kausapin ngayon para hindi na niya ako guluhin. Natagpuan ko ang aking mga daliri sa pag-click sa button. Nakaupo kami sa kama kasama ang baby ko sa kandungan ko. Naaninag ang mukha ni Hunter na nakangiti at sexy as hell. Lumalaki na ang balbas niya at naka-black sweatshirt lang siya. Via, dumampi ang kamay niya sa screen. Hi, malamig kong sabi at malamang nakilala na siya ng baby ko dahil humagikik siya at walang tigil sa salita ng dadada. Give daddy a kiss, please. Halatang malungkot ang mga mata ni Hunter pero pinipigilan niyang ngumiti. Nilapitan ko ang baby ko at hinalikan niya ang screen kung saan dumidikit ang drool niya. Lumaki na siya, kinakabahang bulalas ni Hunter. Para siyang awkward, alam kong tinatakot ko siya. Matutulog na kami ngayon, halos hating gabi na, sabi ko sa kanya, at nakita ko ang dismayadong mukha niya at ang namamatay niyang ngiti. Thank you for answering my call. Malungkot siyang ngumiti. Tumango lang ako saka isinara ang screen. Masama bang pinutol ko agad ang tawag? Hindi ko alam kung bakit parang nagigilty ako ngayon. Mag-iisang taon na ang baby ko sa susunod na buwan. Ang mapanglaw na pakiramdam na ito sa akin ay naging mas malungkot at nag-aalanlangan sa pag-alam na sooner or later, he would be growing up into a man and explore the world, makakakuha ng trabaho, at kalaunan ay aalis sa aming bahay. Nagdadalawang isip akong harapin ang realidad, pero para sa magandang kinabukasan ng baby ko, gagawin ko ang lahat para sa kanya. I have enough money saved in the bank, and I have already planned the theme for my baby's birthday party. Nag-alok si Jasper na siya na ang bahala sa mga gastusin pero tumanggi ako. Hindi na siya lumaban dahil alam niyang hindi siya mananalo, sa halip, iminungkahi niya na asikasuhin ang mga teknikal na bagay tulad ng mga lights and sounds, at ang pagkuha ng pictures. Napakasaya ko para sa big day na ito para sa aking baby. Nagkaroon pa nga ako ng special planner para madali kong ayusin ang mga kailangan para sa party. Nagpadala na ako ng mga imbitasyon sa mga ninang at ninong ng aking anak, at sa mga anak nila. Darating din ang ilan sa mga empleyado ni Jasper. Mahal na mahal nila ang baby ko, at minsan binabantayan siya tuwing dinadala siya ni Jasper sa kanyang opisina. Wala akong narinig tungkol kay Hunter lately. Well, I had completely ignored his calls and emails, kaya malamang napagod na siya sa pagsusumikap na makipag-ugnayan sa akin and that made him stop finally. Ayoko na siyang isipin. Ang pagtatalik namin ay dahil lang sa pagnanasa. Maaari na lang niyang tawagan ang ibang babae para tuparin ang kanyang mga pangangailangan. Walang babaeng maglalakas loob na tanggihan ang ganoong gwapo at mayaman na lalaki. At sa kasamaang palad, ako ay isang tanga upang maging isa sa kanila. Kasalukuyan akong nasa mall at bumibili ng mga gamit para sa baby ko. Si Jasper ang nag-aalaga sa kanya sa bahay. Hinayaan niya akong mamili para matapos ko ang pagbili ng mga kailangan namin para sa birthday ng aking anak. 4 hours na akong naglilibot sa mall, kaya napagpasyahan kong tawagan si Jasper. Hello Jasper. Hi Via. Kamusta ka dyan? Everything's good. Malapit na akong matapos. I just called to check on you and my baby. He has been very behaved and always looking cute. Sabi niya habang humahagikik. Siguradong kiniliti niya ang baby ko, dahil naririnig ko ang mga tawa ng baby ko. Bigla kong narinig ang salita ng baby ko na parang may naglalaro sa kanya. Naramdaman kong hindi si Jasper yun. Huminto ako para makinig pa. Jasper, where are you? Itinanong ko. Lumabas kami saglit. Nasa park kami ngayon, yeah. Parang kinakabahan si Jasper. Kahit sa phone, kilala ko si Jasper. Ramdam na ramdam ko ang sarili kong kapatid. Via, we have to go now. I will be tour this cute baby around. Ulalas niya. Sige, nagdadalawang isip akong tapusin ang tawag. Gusto kong tanungin si Jasper kung sino ang kasama nila pero natapos na ang tawag. Hindi ko na inabala ang sarili ko. Nagpatuloy ako sa paglibot sa mall hanggang sa mapagod ako. Umuwi ako ng bandang 5 PM at nadatnan ko si Jasper na natutulog sa sopa kasama ang aking baby na nakahiga sa kanyang dibdib, na ligtas na nakapulupot sa mga braso ng kanyang tiyuhin. Nakabukas ang telebisyon.
Siguradong nanonood na naman sila ng cartoons. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at tinapik ang aking mga daliri sa paa. Jasper, gising na. Nakauwi na ako. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, habang kinukuha ko sa kanya ang natutulog kong baby. Bahagyang gumalaw ang baby ko, at nagham ako para makatulog ulit siya. Hinalikan ko muna siya sa ulo bago siya inilagay sa crib. Paglabas ko ng kwarto, naabutan kong may kausap si Jasper sa phone niya sa napakahinang boses at kinindatan niya ako. Kumagikik ako at nilabas ang aking dila. Naghanda ako ng aming hapunan, pagkatapos ay kumain na kami at naglinis ng mga pinagkainan. It was already 11 p.m. and I and Jasper were resting on the couch watching some late entertainment show. Kumakain kami ng ice cream habang ipinatong ko ang mga paa ko sa kandungan niya. Via, nililigawan ka ba ni Hunter Montemayor? Tinanong niya lang ako. Napatigil ako sa pagkain ng ice cream ko. Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Sumagot ako, well, he called you like every day. At binisita ka niya dito at nanatili pa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mo siya iniiwasan ngayon. Siya ay isang old friend sa London. Sagot ko habang nakatutok ang mata ko sa TV screen. Am I missing something? Wait, crush that. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Kumunot ang noo niya. Inosente kong ipinilig ang ulo ko. You will tell me if you like someone, right? Matamis niyang tanong at tumango lang ako habang dinidilaan ang kutsara. You are still young. Kung may gusto kang i-date, go for it. Hindi kita hahadlangan basta't ito ang nagpapasaya sa'yo. He genuinely smiled at me and I awkwardly smiled back. Jasper, alam mo naman na hindi na ako interesado sa mga lalaki. Interesado ka ba ngayon sa mga babae? Biro niya saka tumawa ng malakas. No, natawa ako sa hiya at mapaglarong hinampas ko ang braso niya. Mas lalo kaming nagtawanan at nag-away ng unan sa isa't isa. Nung kumalma na kami, niyakap niya ako ng masigpit. Alam mo namang mahal na mahal kita, diba? Tumango ako bilang tugon. At mahal ko rin si baby Nico. Umiti ako sa kanya, at tumango na parang bata. Matulog ka na, witch. Pinitawan niya ako at bumaba sa couch para itapon ang mga cup ng ice cream. Kung ako ay isang witch, kung gayon ikaw ay isang pangit na troll. Sagot ko pabalik na natatawa habang parang bata niyang nilabas ang dila. Dumating na sa wakas ang pinakahihintay na Big Friday. I woke up as early as 4 a.m. so I could furnish everything up. Ang aking baby ay payapang natutulog at adorably snugging sa kanyang asol na kumot. Kahapon, dumating ang malalapit kong kaibigan na sina Katie at Margie para tulungan akong palamutihan ang apartment. Ang mga ninang ng aking baby ay tuwang-tuwa para sa araw na ito. Ihahatid ang birthday cake ng 9 a.m. gaya ng hiniling ko. Nagluluto ako ng almusal nang lumabas si Jasper mula sa kanyang kwarto na gulo-gulo ang buhok. Where is my birthday baby boy? Sigaw niya at pumalakpak ng parang bata. Natahimik ako sa kanya habang tumawa ng mahina. Masyado pang maaga para gisingin ang baby ko. Coffee. Alok ko. Please, he pouted at umupo sa upuan habang may tinatype sa phone niya. Maagang darating si Mark. Tutulungan niya akong ayusin ang mga camera. Sabi niya pero nanatiling nakatingin sa phone niya. Matalik niyang kaibigan si Mark simula high school. Parang kapatid, lagi niya akong pinuprotektahan simula bata pa kami. Itinuring ko siyang pangalawang kapatid at palagi niya akong tinuring na parang kapatid na hindi niya kailanman naging kapatid. I never got attached to him romantically, hindi siya umindayog sa ganoong paraan. Umalik ako sa kwarto pero nagulat ako nang makita kong gising na ang baby ko. Hindi ko siya narinig na umiyak. Nakatingin lang siya sa itaas ng kisame at nakangiti ng mapaglaro. I could him up at tumawa siya habang hinahawakan ang mukha ko. Sweet akong kumanta ng happy birthday sa kanya, at sabay palakpak ng kamay. Hinatid ko siya sa labas at sinalubong siya nina Jasper at Mark na parehong may hawak na bubble gun sa kanilang mga kamay. Mapaglaro nila kaming binaril ng mga bubbles at ang aking baby ay humagikik. Siya ay labis na nasiyahan sa pagpopapong ng mga bula habang si Mark ay nag-shot. Sinimulan kaming eye record ni Jasper habang nilalaro namin ang mga bula. Nakabuo kami ng isang tema ng zoo, at ang bawat bisita ay magsusuot ng costume na hayop. Nagmistulang gubat ang apartment na ngayon ay napapaligiran ng matataas na halaman. Suot ni Jasper ang kanyang pink bear costume. Halatang hindi naman siya nakakatakot. Saan niya nakita itong pink bear? Nakasuot ng crocodile costume si Mark. Mukha talaga siyang nakakain lang ng napakalaking biktima dahil malaki ang tummy niya.
Ang aking baby ay nakasuot ng kanyang mabangis na cute na costume na lion, at gumuhit ako ng 3 paralel na linya sa bawat isa sa kanyang mga pisngi na parang sa isang pusa. Ako naman ang sexing Eve. Nagmukha akong cave woman, the queen of wilderness. Ang mga taong inimbitahan ko ay naruroon lahat, at nakasuot ng kanilang mga costume na panghayop, pati na rin ang mga bata. Tiyak na naging zoo ang apartment ngayon. Eksaktong 10 minutes to 9, nakarinig kami ng katok sa pinto. It must be the birthday cake. Pinuksan ng kasamahan kong si Melissa ang pinto at sumigaw. Nandito na ang cake. Pagpasok ng delivery man, nagulat kaming lahat. Naiwang nakabukas ang bibig ko. Bitbit ni Hunter Montemayor ang 2-layered chocolate velvet cake. Napakagwapo niya kahit na mas mahaba ang kanyang mga balbas kaysa dati. Napansin ko ang paghingal ng mga babae na parang nakakita lang sila ng isang Greek god na nagkatotoo. Siguradong nakilala nila si Hunter Montemayor. Siya ang sikat na male model sa mundo bago siya naging businessman. Siya pa rin ang itinuturing na pinakamayaman at sexiest male model sa mundo. Hunter, thank you for coming, bati ni Jasper sa kanya, sabay tapik sa balikat niya. Really Jasper, thank you for inviting me. Saan ko ilalagay ang cake? Umiti ng sexy si Hunter sa akin. Sa akin, anong nangyayari dito? Jasper, let me. Inalok siya ni Katie ng tulong at maingat na kinuha ang cake mula kay Hunter. He strode his way towards us and he kissed my forehead bago kinuha sa akin ang anak niya. Kumawag-kawag at tumawa ng malakas ang baby ko nang pinaulanan siya ng halik ni Hunter. Happy birthday baby! Malumanay niyang bati at ang aking anak ay sumipa sa tuwa. Mas nagulat ako nang sumigaw ang baby ko. Dadadadadada. Lahat ng tao ay nakatingin sa amin na nakasimangot. Napansin siguro nila ang pagkakahawig ni Hunter at ng baby ko. Pareho silang asul na mata. Sinindihan ni Katie ang birthday candle at tumayo silang lahat para magsimulang kumanta nang humarang si Mark. Wait. Nasa gubat tayo kaya kailangang mag-costume si Hunter. Marahan na tumawa si Hunter at hinubad ang kanyang coat, kaya napabuntong hininga kaming lahat, pati ako. Siya ang epitome ng isang modernong caveman. Ang kanyang mga kalamnan ay napunit at nakaumbok at siya ay mukhang napakasarap. Ang mga kaibigan kong babae ay lahat ay nakatitig sa kanya na parabang siya ay isang piraso ng karne. Bakit kailangan niyang magsuot ng kaparehong costume na katulad ko? Nagiging awkward na ito. Well, Via, may Adam ka. Ulalas ni Mark at kinindatan ako. Naramdaman kong namula ang pisngi ko nang magsimulang magbiro at mag-cheer sa amin ang iba. May hawak na video camera si Jasper na nakatutok sa amin, at nagsimulang kumanta si Katie habang nag-chorus ang lahat. My baby was chuckling and kicking and he looked so overwhelmed by the attention of the people around him. Nakatayo si Hunter malapit sa akin, he smelled dangerously fragrant luring me to him. Nang matapos ang kanta, lumapit ako sa cake habang nakahawak sa dibdib ko ang baby ko para i-blow niya ang kandila. Napaka-cute niyang tingnan na pinapanood ang maliit na apoy sa pagkamangha. Siguradong nagtataka siya kung bakit malapit ang mukha niya sa orange na apoy. Blow baby, mahinang sabi ko sa kanya, habang hinihipan niya ang kandila. Tapos nagpalakpakan kaming lahat at ganun din siya. Si Mark ay abala sa pagkuha ng mga larawan habang si Jasper ay tumatakbo sa pag-record ng bawat moment. Ipinasyal ni Katie ang baby ko at mukhang nag-e-enjoy siya sa atensyon na nakukuha niya. Napakaganda ng araw na ito. Napabuntong hininga ako at tahimik na umungol. Natagpuan ko si Hunter na nakikipag-usap sa ilan sa aking mga kaibigang babae habang may hawak na isang baso ng juice sa kanyang kamay. Sinalubong niya ang tingin ko at ngumiti siya ng delikado. Napansin kong nag-excuse siya at naglakad papunta sa akin. Hi baby, sabi niya habang hinihila ako sa bewang ko. Sa totoo lang, nahuli ako. Lumingalinga ako sa paligid para tingnan kung may nanunood pero occupied silang lahat, kumakain, kumakanta, nakikipagkwentuhan at nagtatawanan. Hawak-hawak ngayon ni Margie ang baby ko, at parang ang saya-saya nilang nakikipaglaro ng mga bubbles kasama ang ibang bata. Pinisil ng matigas niyang dibdib ang dibdib ko. Hindi nakakatulong itong costume ko. Maaari bang maging discreet ang lalaking ito minsan? No, I can't, lalo na kung malapit ka. Nagsalita siya at napatingala ako sa gulat. Nasabi ko ba ng malakas? I wiggled to free myself from his arms pero mas hinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa akin. Bitawan mo ako, Hunter. Sabi ko sa mababang tono. Ayokong mapansin kami ng iba. Pinalaya niya ako sa wakas, pero hindi siya umalis sa aking mga mata.
Thank you for coming. Sabi ko habang nakatingin sa baba para iwasan ang tingin niya. I don't want to miss our son's first birthday. Mahinahon niyang sabi. Paano mo nalaman na birthday niya ngayon? Hindi ko naman nasabi sa'yo. Oo, hindi mo pa sinasabi sa kanya via. Naging abala ka sa pag-iwas sa kanya. I have my ways. Napakaganda ng araw. Nagsaya kaming lahat at maraming regalo para sa baby ko. Umuwi ang lahat bandang 3:00 ng hapon. Si Katie, Margie, Mark, at Jasper ay nanatili pa ng kaunti para tulungan akong maglinis ng bahay. Hinatid ni Mark si Margie sa kanyang pwesto habang inalok ni Jasper si Katie na sumakay bago siya matanong ni Mark kung gusto niyang sumama. May something sa dalawang ito. Naiwan kaming mag-isa sa bahay kasama si Hunter. Niyakap ni Hunter ang baby ko sa dibdib niya habang pinagmamasdan nila ang mga isda sa aquarium. Masigla silang nag-uusap na parang nagkakaintindihan habang nakaturo ang kanilang mga daliri sa mga isda. Ang aking baby ay puno ng energy ngayon, at tiyak na siya ay matutulog ng maaga ngayong gabi. Napansin ko ang patuloy niyang paghihikab pero nakamulat pa rin siya para panuurin ang mga isda at makipaglaro sa daddy niya. Siguradong na-miss niya ang kanyang ama. Baby, are you sleepy now? Come to mommy. I held my hands up to him but he snuggled his head closer to his father's chest instead. We will get changed and you shall rest after, okay? Matamis kong sabi habang kinukuha siya kay Hunter. Akala ko magpo-proteste pa siya, pero pumikit lang siya sa leeg ko, at biglang pumikit. Siguradong pagod na pagod siya. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama, at pinalitan siya ng mas komportableng damit. Talagang pagod na pagod siya dahil hindi siya gumalaw sa kanyang pagtulog habang pinapalitan ko siya. Naramdaman ko ang mga braso ni Hunter na pumulupot sa akin mula sa likod, at hinalikan niya ang leeg ko. I miss you so much. Pulong niya at natigilan lang ako. Nagising ako ng magkahalong amoy ng bacon, hotdog, at kape. Naakit ang katawan ko sa bango ng kape, at walang ibang hinangad ang dila ko kundi tikman. Napatingin ako sa orasan sa bedside table at nakita kong 5:00 pa pala ng umaga. Sino ba naman ang gumamit ng kusina ko sa ganitong kaaga? Isinuot ko ang aking tsinelas na nakalimutan ang aking bagong gising na buhok, at agad na tumungo sa labas. Si Hunter ay gloriously na nakatayo sa aking pink na apron na nagluluto ng almusal. Paano ka nakapasok? Tinanong ko siya. Good morning baby, sagot niya, sabay lakad palapit sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Namula ako nang hindi ko namalayan. Please sit down, I'll take care of you. Kinakabahan siyang ngumiti. Ipaparamdam ko ba sa kanya ang pananakot? Kape, alok niya at tangulang ang sinagot ko. Nakatitig ako sa kanya ng blanko. Tahimik ang bahay, wala sa amin ang nag-usap o nagbukas ng topic para sa discussion. Hindi ko rin alam kung saan, o kung ano ang sisimulan. All the time, maasikaso siya sa akin, at inihainan pa niya ako sa plato ko. Usog na ako, sabi ko sa kanya nang hainan niya ulit ako sa plato ko para kasing pangatlong beses na. Konti lang ang kinakain mo. Pumapayat ka na kaysa noong huli kitang nakita. Nag-aalala siya. Yeah, it has been 5-6 months. I said with bitterness. Mag-uusap tayo pagkatapos mong maubos ang plato mo. Wala kang utang sa akin. Please, let me explain baby. I promise to tell you everything and anything you want to know. Hindi mo obligado. Inilibot ko ang paningin ko. Ngayon, Olivia, parang bata iyon. Mukha siyang defeated. Tinulak ko ang upuan at tumayo ako. Just in one smooth swift, naramdaman ko na hinahatak niya ako sa bewang ko. I am not letting you go, never again. Ang kanyang madilim na boses ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Kailangan kong lumayo ngayon, kung hindi. Naguguluhan na ako. Gusto ko ang pakiramdam ng kanyang mga kamay sa akin, ngunit alam kong hindi ito nagiging maganda. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay niya sa bewang ko, at naglakad palayo. Isinara ko ang pinto ng kwarto sa likod ko. Isinandal ko ang likod ko sa pinto at pinahid ko ang mga luha ko. Sabi ko bigyan mo pa ako ng oras, Hunter. I wanted you to chase me, not to leave me for 6 months. Hindi tumitigil ang hikbi ko. Napatingin ako sa natutulog kong baby. Deserve niya ang bawat kaligayahan sa mundo. I have to swallow my pride, I have to be strong for my baby. Gagawin ko ang lahat para sa mahal kong anak.
Kahit paulit-ulit akong masaktan. Pinunasan ko ang luha ko at inayos ang sarili. Lumabas ako at nadatnan ko si Hunter na nakaupo sa sopa na mukhang talo at magkahawak ang mga kamay. Tumingin siya sa akin at namamaga ang mata niya. "Would you like to accompany me to the grocery store?" "Really, Olivia?" Biglang lumiwanag ang mukha niya, at namula siya habang tinatango ang ulo. "Sige, gusto ko yun." Pumunta ako sa kusina para ipagpatuloy ang pag-inom ng kape ko. Ilalabas ni Jasper si Nikolai. Kasama yata si Katie. Sabi ko sa kanya habang hinihigop ng mabuti ang kape ko. "Okay, ako na maghugas ng pinggan. Gusto mo bang maligo muna?" Napakasigla niya na parang bata na gustong makita ang mga creature sa Ocean Park. Hindi ko maiwasang mapangiti. Pagkatapos kong maligo, nadatnan ko si Hunter at ang aking baby sa couch na naglalaro. Pinihisan ko ang baby ko, at hinayaang maligo si Hunter. "Jasper would be here any minute." "Via," narinig kong tinatawag ako ni Jasper. "Andito." Inihiga ko ang aking adorable baby sa sofa, at siya ay humagikgik nang makita ang kanyang tiyuhin. "Hi, ready na ba siya?" Hinalikan niya ang ulo ko. "Malapit na." Napangiti ako habang pinagpatuloy ang pagsusuot ng diaper niya. "Nasaan si Hunter?" "Nasa banyo siya." Nang sa wakas ay tapos na kami, kinuha ni Jasper ang nursery bag at itinapat ang kanyang pamangkin sa kanyang dibdib. "Are you ready, buddy? We will have so much fun today." Umagikgik si Jasper at ibinagsak ng aking anak ang kanyang mga paa. Sakto sa oras, lumabas ng banyo si Hunter na nakatapis lang ng tuwalya. Kinindatan ako ni Jasper at nagmamadaling lumabas ng kwarto habang sumisigaw ng goodbye. Narinig ko ang pagtakbo ng sasakyan ni Jasper. Naglakad si Hunter papunta sa akin. Hindi maikakailang sexy ang kanyang biceps, at ang tuwalya na nakatakip lamang sa bahaging ibaba ng V-line. Namula ako. Alam ko, bago pa ako makagalaw ay bigla kong naabutan ang malalakas niyang braso na humihila sa bewang ko, at sobrang lapit na ng mukha niya sa ilong ko. Sa wakas ay nagtagpo ang aming mga mata. Madilim ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya kumikilos. Inaakit niya ba ako ngayon? Nang pilitin kong humakbang ang aking mga paa, buong tiwala niyang tinanggal ang kanyang tuwalya at nagulat ako, at napahiya nang makita ang kanyang tigas na pagkalalaki na nakaturo sa akin. "Hunter, takpan mo ang sarili mo." Sumigaw ako. Tinatawanan niya lang ako at napalingon ako. Sa gilid ng mata ko, nakita ko siyang naglalakad palapit sa akin. "No, huwag kang lalapit sa akin. Magbihis ka na." Utos ko nang hindi tumitingin sa kanya. Sa wakas ay umabot na siya sa bewang ko, at hinila ulit ako papunta sa katawan niya. Ramdam na ramdam ko ang pagdiin ng umbok niya sa tiyan ko, at sa totoo lang, kinikilig ako. Damn hormones. "Pwede mong hawakan." "No." "Tingnan mo ako." "No." Inilayo ko ang mukha ko para hindi makasalubong ang mga mata niya. Pero medyo diniinan pa niya ang umbok niya. "Ikaw lang ang gumagawa sa kanya ng ganito." Mahinang bulong niya. "Ang wild niya talaga ngayon. Kailangan mo siyang paamuhin." Grabe talaga ang pang-aasar niya sa akin. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay ko, at tinignan niya ako nang may pagtataka. Umisi at nagsimulang tumakbo palayo, pero hinawakan niya ulit ang bewang ko. "Baby, hindi ka pa tapos." Mukha siyang frustrated. I let an evil smile at nilabas ang dila ko at tumakbo palayo. "Pagbabayaran mo ito, baby." Narinig kong sumigaw siya sa frustration. Pagdating namin sa grocery store, pinuno namin ang trolley ng maraming groceries. Nakatitig sa amin ang mga babae at maging ang mga lalaki, malamang kay Hunter na hot sa casual shirt niya. Malamang nakilala siya ng mga tao kahit na nakasuot siya ng baseball cap. Abala ako sa pagpili ng ilang brand ng kape nang mapansin kong masigasig na pinupunan ni Hunter ang trolley ng mga sari-saring produkto na malamang sa tingin niya ay okay sa bahay. "Hunter, ano ito?" Tiningnan niya ako na parang inosenteng puppy. "Hindi natin mabibili lahat. May sapat akong budget para sa mga pangangailangan. Babayaran ko sila." "No, please. No, baby, please." Napansin ko ang mga taong nakatingin sa amin. Narinig siguro nila ang argumento namin kung sino ang nangunguna. Ang mga babae ay nanlilisik kay Hunter na halatang may pagnanasa. Natigilan kami nang may lumapit sa amin na dalawang babae.
Isang babae ang nakasuot ng pulang damit na halos hindi nakatakip sa kanyang dibdib habang ang kanyang kaibigan ay nakasuot ng isang micro mini short na halos hindi nakatakip sa kanyang puwet. Ano bang meron sa mga babaeng ito? Bakit kailangan nilang magsuot ng ganoong damit para mag-grocery? Ang mga mata nila ay hindi nakatutok sa akin. "Hi handsome, I'm Cassie," sabi ng isang babae, sabay abot ng kamay kay Hunter. Isang ngiti at pakikipagkamay ang iginanti ni Hunter. Naiinis na ako ngayon. "I'm Bridget, you can come with us for a cup of coffee and more." Itong Bridget na parang beach humagikgik at hinihimas ang braso ni Hunter. "Hello, nandito ako. Gusto ko silang patayin ng may kabaitan, ngunit ayaw kong gumawa ng iskandalo sa isang grocery store." Sa halip, tinulak ko ang trolley at nagsimulang maglakad palayo sa kanila, nang may humawak sa bewang ko. "It's nice meeting you girls, but I and my wife have plans already for the rest of our lives and I ought to start it as soon as we reach our bedroom. Goodbye." He smirked while pulling me possessively at naglakad na kami palayo sa kanila. Ramdam ko ang mainit na titig ng mga babae sa amin. Nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Hunter. Hinalikan niya ang leeg ko tapos sa tenga ko at bumulong, nakakaamoy ako ng selos. Pinagpatuloy niya ang pang-aasar niya sa pamamagitan ng pagbuhos ng mas maraming halik sa buong mukha ko. Nakakainis ang lalaking ito. "Hunter, stop. Nasa public tayo," saway ko sa kanya. "Ibig sabihin pwede na tayong magpatuloy kapag nakauwi na tayo." Ngumiti siya ng mapaglaro. No, naiinis talaga ako sa kanya. How dare he entertain those women, while I was in front of them. Pagkatapos mag-away sa harap ng cashier, nanalo si Hunter at nagbayad ng mga pinamili. Naglibot-libot kami sa mall habang nagpipilit si Hunter. Tumulong siya sa pagpili ng mga damit para sa aming baby, at ang mga sales ladies ay parang mga nawawalang tuta na sumusunod sa amin. Halos lahat ay binili ni Hunter sa baby department store. I kept on fighting him not to purchase so much things, but he was such a stubborn man. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang black card, ang mall ay inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa sa isang segundo. Nang makarating kami sa bahay, tuwang-tuwa siya nang makita ang mga damit na binili niya para sa aming baby. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niyang bumili ng mga gamit para sa kanyang anak. Ginugol namin ang natitirang araw sa panunood ng mga movies. Ibinaba ko ang sarili ko sa single couch na kumakain ng chips, habang si Hunter naman ay gwapong kumakalat sa mas malaking couch. Aware ako sa mga pagtatangka niyang paupuin ako sa tabi niya. Lagi niya akong tinatanong kung komportable ba ako sa maliit na sopa, o kung masakit na ba ang likod ko, o kung gusto kong iunat ang aking mga paa, at kung gayon, maaari akong tumabi sa kanya. Tumanggi ako sa tuwing nag-o-offer siya. Alam kong sinusubukan niya akong akitin. Nanunood kami ng pangatlong pelikula nang sa wakas ay dumating si Jasper. Buhat ni Katie ang natutulog kong baby, at maingat na ibinigay sa akin. Siguradong pagod na ang baby ko. Sinabi ni Katie na sobrang energetic niya buong araw, at nakatulog lang siya nang sumakay sila sa kotse. Kinailangan ni Jasper na ihatid si Katie sa kanyang bahay, kaya agad silang umalis. Ang dalawang ito ay may something fishy na nangyayari. Habang nagluluto ako ng almusal, narinig ko ang walang humpay na pagtunog ng phone ni Hunter sa mesa sa kusina. Nasa shower pa rin siya. Sa ika-4 na tawag nito. Nagpa siya akong sagutin ito. "Hello, this is Hunter's phone." "Hi, is Hunter around?" Tanong ng boses ng lalaki sa kabilang linya. "Yes, he's currently in the shower. Gusto mo bang mag-iwan ng mensahe para sa kanya?" "Yes, please. Whom am I speaking to?" "This is Olivia." "Olivia, as in Olivia Montemayor." Parang nagulat ang tono niya. "Oh no, I'm Olivia Sandoval." "I apologize, Miss Sandoval, this is Leandro Smith, I am Hunter's lawyer. I just want to inform him on the case about his marriage." "His marriage?" Natigilan ako. "Yes, Miss Sandoval. He is still legally married. I wish to talk to him regarding this. I will inform him." Naninigas ang aking mga ugat. "Thank you, Miss Sandoval. Have a good day." Ibinaba ko ang phone. Ano ang sinasabi niya? Marriage. Legally binded. Hindi ba si Hunter ang nag-submit ng divorce papers?
Nanginginig ang mga tuhod ko, at tuluyan na akong namamanhid. Sinubukan kong intindihin ang sinabi ng abogado niya, "God, tulungan mo akong maunawaan." Napatingin ako sa baby ko na naglalaro sa crib niya, habang nanunood ng cartoons. Nang makita niya ang aking mga mata, nagsimula siyang tumalon-talon at nagsalita ng mga baby words. Pinuhat ko siya at hinalikan ang chubby cheeks niya. Lumabas ng banyo si Hunter na nakatapis ng tuwalya sa bewang. Hinila niya ako sa bewang ko at hinalikan ang leeg ko. Iniabot ng aking baby ang kanyang mga kamay sa kanyang ama at si Hunter ay sumunod. Pinuhat niya ang anak niya at inindayog at hindi na napigilan ng baby ko ang pagtawa. Tumawag si Leandro Smith. Gusto kanyang makausap. Huminto si Hunter at tinignan ako ng may guilty eyes. Ibinalik ni Hunter ang kanyang anak sa crib at lumingon sa akin. Ano ang sinabi niya? Gusto lang niyang pag-usapan ang tungkol sa marriage that was not nulled. Natigilan siya. Via, not now, lumayo ako. Tahimik kaming kumain ng almusal. Nawala na ako ng gana. Uminom lang ako ng kape para pakalmahin ang sarili ko. Nag-alok si Hunter na maghugas ng pinggan at maglinis ng mesa. Hindi ako nagprotesta. Wala akong lakas para makipagtalo sa kanya. Mabilis na natapos ang araw. I went to my classes with cloudy mind. Nagpa siya akong bumisita sa bookstore, ilang metro lang ang layo sa apartment para magpahinga ng kaunti bago umuwi. Nangongolekta ako ng mga libro para idagdag sa aking mga reading list nang mapansin ko ang isang GQ British magazine na nakalagay sa sulok ng counter. Ang cover ng magazine ay walang iba kundi si Hunter Montemayor. He looked mightily handsome spreading himself on the chair. The richest British male model on earth is now conquering the business world, sabi ng caption. Umupo ako sa coffee table at pinagpatuloy ang pag-scan sa mga glossy na pahina. Random ko lang na iniskan ang nilalaman ng article nang may isang paragraph na nakapansin sa akin. Napag-usapan nito ang tungkol sa kanyang kasal na nalaman na ng publiko, and his plan to get annulled. May picture pa siya at isang napakagandang babae na nakangiti sa mga kamera. Sabi sa caption, Hunter Montemayor with Samantha Perez, a lawyer and a socialite during the GQ British Ball 2023. Are we going to hear a wedding bell soon? I checked the date and it was the time when Hunter returned to London for some business he needed to settle, ayon sa kanya. So ito ang business na sinasabi niya. Tama, Olivia, ngayon alam mo na. I felt so pathetic. Matapos siyang ibalik sa buhay ko at pagkatapos niyang purihin ang katawan ko, tumalon siya ngayon sa ibang babae. Bakit ba gusto mo akong saktan palagi, Hunter? Gusto kong umiyak. Mas masakit kapag walang lumalabas na luha. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinundan ko ang sidewalk nang magsimulang bumuhos ang ulan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Huwag mong sabihing hindi ka nababalaan, Olivia. Tinignan ko ang orasan ko at nalaman kong 2 oras na pala akong nakaupo sa bench. Ang namamaga kong mga mata ay lumalala sa paningin, ang aking mga binti ay nanlalamig at nanginginig, at ang aking ulo ay sobrang sakit. Napakadilim ng mga ulap. Nagpa siya akong magpatuloy sa paglalakad. Halos hindi madala ng heels ko ang bigat ko, at basang-basa ang damit ko. Kumatok ako ng mahina. Wala na akong lakas para hanapin ang mga susi ko sa bag. Wala pang 5 segundo, nagmamadaling binuksan ni Hunter ang pinto na may pag-aalalang mukha at mabilis akong sinalo sa kanyang malalaking braso. Gusto kong magprotesta, pero napakamot ako sa ulo ko. Dinala niya ako sa kwarto at marahan akong pinatayo. Nakita ko ang aking baby na natutulog na may malambot na kumot sa kanya. Hindi ako pinakawalan ni Hunter sa kanyang mga bisig. Tinanggal niya ang bawat lagay ng damit ko habang may ibinubulong. Kumalabog ang tiyan ko sa pakiramdam na mas nahihilo ako, at bumahing ako ng husto. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng sama ng loob sa pag-abuso at pagkapagod ng aking katawan sa ilalim ng malakas na ulan. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko may nangyari na. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Baby, anong nangyari? Bakit nabasa mo ang sarili mo sa ulan? Siguradong gutom ka ngayon. Nagluto na ako ng hapunan para sa atin. Baby, let's go to the shower, okay? Kanina pa siya nagsasalita, pero wala akong maisagot. Nakaramdam ako ng sobrang pagod. Inalalayan niya ulit ako at inihiga sa loob ng tub na may maligamgam na tubig. Hinugasan niya ang katawan ko at ni-shampoo niya ang buhok ko. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Wala na akong pakialam kung nakahubad man ako. Ang gusto ko lang ay ipikit ang aking mga mata. We're done. Inalalayan niya akong tumayo at tinakpan ako ng robe. Nanginginig ako ng husto.
Pinihisan niya ako ng sarili niyang pajama at t-shirt. I probably look like a fool with the outfit twice large my body. Nag-blower pa siya at sinuklay ang buhok ko. Baby, kumain ka na. Kaya mo bang tumayo? Hindi ako sumagot, pero bumangon na lang ako. Gutom na talaga ako, at nag-crave ako ng mainit na chicken soup. Sinubukan kong bumangon sa kama pero nanginginig ang mga paa ko. Nawalan ako ng balanse, pero buti na lang mabilis si Hunter, at binuhat niya ulit ako palabas gamit ang maskuladong braso niya. I got you. Pinaupo niya ako sa upuan. Pinupuno niya ang plato ko, pero hindi ako gumagalaw. Ayaw mo ba ng pagkain? Anong gusto mong kainin? Pwede kitang ipagluto. He sounded concerned, and I was getting more sick of it. Gusto mo ng soup? Tanong niya at tumango naman ako. Okay, this will be quick, just hold on. Tumayo siya sa upuan at nagsimulang maghanap ng mga sangkap sa ref. Pinagmamasdan ko lang siyang gumagalaw sa kusina. Mabilis siyang nagluto at hindi nagtagal ay nagsimula na kaming kumain ng tahimik. Naglinis siya ng mesa at mga pinggan, at pinalalayan ako pabalik sa aking kama. Baby, pwede ba akong magstay for the night? Bakit? Gusto kitang bantayan at ang baby natin. Sa tingin mo ba hindi ko kayang gawin ito? Malamig kong sabi. Nagbaba siya ng tingin na may disappointment. I mean, may sakit ka at gusto kitang alagaan. Pagmamakaawa niya. I'm sick, I'm not disabled. Bumalik ka na sa hotel mo Hunter, mariing sagot ko. Obligado siya. Nakita kong nasaktan siya sa biglaang panlalamig ko. Hinila niya ang kumot para matakpan ako, at hinalikan ako sa noo. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hindi ako sumagot. Umikit na lang ako. Nagising ako nang maramdaman ko ang malambot na kamay na dumampi sa mukha ko. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang aking baby na umaaligid sa ibabaw ko na may nababalisa na mukha. Hindi siya umiiyak pero baka sa mukha niya ang pagkalungkot. Bumangon ako at niyakap siya palapit. Honey, what happened? Are you hungry? Ito ang unang pagkakataon na kumilos siya ng kakaiba. Hindi niya ako binigyan ng ganitong klaseng mukha kahit na nagugutom siya. Then in a sudden narinig ko ang malakas na pagkalabog ng mga utensils somewhere outside. Naalarma ako. Tumingin ako sa orasan at 15 past midnight na. Sino kaya iyon? Mahigpit kong niyakap ang aking anak at dahan-dahang bumaba sa kama. Nanatili akong kalmado at maingat sa aking paggalaw na ayaw gumawa ng anumang tunog. Mukhang naintindihan ng aking baby kung ano ang nangyayari sa labas, at hindi rin siya gumagawa ng anumang tunog. Nilapit ko ang tenga ko sa pinto. Narinig ko ang mahinang usapan at tawanan ng isa, dalawa, tatlong lalaki. Teka lang, isang babae at isang baby ang nakatira dito mag-isa. Baka makapaglibang tayo bago tayo umalis. Sabi nung isa habang tumatawa ng masama. Bakit hindi? Kumagikgik ang kabilang boses. Dali-dali kong sinipat ang mga latches ng pinto. Naghanap ako ng anumang matulis na bagay na maaari kong gamitin para labanan sila kung sakaling makapasok sila, ngunit wala akong makita. Unti-unti akong kinakain ng panik. Baka masira nila ang pinto anumang segundo. Niyakap ko ang baby ko palapit sa dibdib ko. Please keep my baby safe, just my baby. Mabilis kong dinayal ang pinakabagong numero sa mga log ng tawag. Hindi ko na tinignan ang pangalan at pinindot ko na lang ang call button. Kakatapos lang ng second ring, may sumagot. Hello Via, are you okay? There, help me please. Hindi ko magawa ang aking mga salita. Ang tanging naramdaman ko ay takot. Hininaan ko pa rin ang boses ko para hindi maalerto ang mga lalaki sa labas. Olivia, baby, calm down. Tell me, men outside, please save my baby. Sa pagkakataong ito ay napahikbi ako habang mahigpit na binalot ng aking mga bisig ang aking anak. Natahimik ang linya. Tinignan ko ang phone, tumatakbo pa rin ang call time. Nakita ko ang pangalan ni Hunter sa screen. Hunter, napabuntong hininga ako at humikbi ng malakas at the same time. Baby, I'm coming. Papunta na ang mga pulis. Narinig ko ang paghingal niya sa kabilang linya na parang hinahabol. Baby, makinig ka sa akin. Siguraduhin mong nakalock ang mga pinto. Yes. May nakikita ka bang matulis na bagay sa paligid? No. Kumibot ang doorknob. Sinubukan nilang sirain ito. Hunter, paparating na sila. Sinisira nila ang pinto. Muntik na akong sumigaw, at ang tanging naririnig ko lang ay nagmumura si Hunter sa kabilang linya. Parang humiwalay ang mga internal organs ko sa katawan ko. Bigla kong narinig ang sirena sa labas at ang pagkabasag ng pinto na pilit na binuksan.
Umupo ako sa gilid ng kama habang nakayakap pa rin sa akin ang baby ko. Napatalon ako sa kinauupuan ko nang marinig ko ulit ang kalampag ng pinto ng kwarto. No, baka saktan nila ang baby ko. Patuloy na nagriring ang phone ko, at nakita ko ang pangalan ni Hunter sa screen. Hello, baby, nasa labas ako ng pinto. Pwede mo bang buksan please? Narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Sigurado ka bang nasa labas ka? I am. I have the police here. Can you open the door please? Mahinahon niyang pakiusap. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto. Inalis ko ang mga latches, at nag-aalangan kung pinihit ang knob. Nakatayo si Hunter na nakabuka ang mga kamay sa magkabilang gilid ng frame ng pinto. Mukha siyang sobrang nanginginig. Tumakbo ako papunta sa kanya, pero kasabay nun ay sinugod niya ako, at hinila ako sa kanyang mga braso. Nagsimula akong umiyak. Takot na takot ako. Pinatahimik niya ako at hinahalikan ang ulo ko para pakalmahin ako. Ang aming baby ay nasingit sa pagitan namin at siya ay kumawag-kawag dahilan upang kami ay masira. Pinunasan ni Hunter ang luha ko, at niyakap niya ang baby namin. Hinawakan niya ako sa bewang ko at pinaupo ako sa couch. Nagawa ng pulis na mahuli ang mga magnanakaw sa tamang oras, at nagtanong sila sa akin ng ilang katanungan bago sila umalis. Iginiit ni Hunter na magsampa ng kaso laban sa kanila. Nanlalambot pa rin ang mga ugat ko. Kinandong ako ni Hunter at ang baby ko sa sopa. Patuloy niyang hinahalikan ang mukha ko, ngunit wala akong lakas para tumutol. 4 AM na nang tuluyang nakatulog ang baby ko sa yakap ng kanyang ama. Bumalik na tayo sa kwarto. Matamis niyang sabi. Hinayaan niya akong humiga sa kama at nagsimula siyang tumalikod. Hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya. I will check the doors. Babalik ako, sabi niya at hinalikan ako sa labi. Iniwan niyang nakabukas ang pinto ng kwarto para makita ko siya mula sa loob. Pagbalik niya, umupo siya sa gilid ng kama. Go back to sleep. I will stay here. Babantayan kita. Pinagsalikop niya ang aming mga palad. Salamat, sambit ko bago pumikit. Kinaumagahan, natagpuan ko si Hunter at ang aking baby na wala saan man. Nagsimula akong magpanik at tumayo sa aking mga paa. Paano kung makuha ng mga lalaking iyon ang baby ko? Parang panaginip. Hindi. Isang bangungot. Tumakbo ako palabas ng kwarto at lahat ng mata ay nakatingin sa akin na may pagtataka. Malamang nagmumukha akong tanga sa magulo kong buhok, oversized na t-shirt, malaking pajama, at balisang mukha. Tumakbo sa akin sina Katie at Jasper at niyakap ako ng mahigpit. Siguradong sinabi na ni Hunter sa kanila ang nangyari. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa iyo. Hinding-hindi ko hahayaang makatakas sila sa kulungan. Masungit na sabi ni Jasper pero naiguhit ko ang nag-aalala niyang mukha. Lagi akong inaalagaan ng aking nakababatang kapatid na parang siya ang panganay. Ayos na ako ngayon. Hinalikan ko siya, at sa pisngi ni Katie. Nakita ko si Hunter na nakatayo sa likod namin na nakangiti habang buhat ang baby ko, na tuwang-tuwa na tumatalbog pababa. Hunter, salamat sa pagdating mo sa tamang oras. Salamat sa pagligtas sa kanila. Responsibilidad ko na protektahan sila Jasper. Mayabang na sagot ni Hunter. Mukhang naguguluhan si Jasper. Mag-breakfast na tayo. Utol ko agad. Sabay kaming kumakain at nagkwekwentuhan. Pinagmamasdan ko sina Jasper at Katie, at ramdam na ramdam ko ang romantikong tensyon sa pagitan nila. I mentally reminded myself to talk to Katie later. Itong best friend kong ito ay hindi na nagbabahagi ng mga bagay-bagay sa akin. Si Jasper ay napakaasikaso sa kanya habang nag-aalmusal. Pinagpatuloy niya ang pagpuno sa kanyang plato hanggang sa inis na nagreklamo si Katie na bumigat na siya. Lagi siyang kinukulit ni Jasper na pumapayat siya araw-araw kaya mas marami siyang kinakain. Kitang-kita ko ang pagsamba sa mga mata ng kapatid ko. Napangiti ako ng palihim. Hinatid ni Jasper si Katie papunta sa trabaho. Bago siya umalis, nangako siyang matutulog sa bahay namin mamayang gabi. Hindi pa rin ako mapakali. Ang aking katawan ay nasusunog bawat minuto at ako ay bumahing ng husto. Hiniling ko kay Hunter na ilayo sa akin sandali ang aking baby. Ayokong mahawa siya ng virus ko. Anong oras ka aalis? Tanong ko kay Hunter. Pinigyan niya ako ng naguguluhan na tingin. Pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Salamat sa pagpunta, mahina kong sabi. I want to stay. I want to take care of you and our son. Please. Tumango ako at bumuntong hininga, wala akong maisagot. Come on baby, let's take a bath. Pinuhat niya ang anak na namimilipit sa kaligayahan.
Paliliguan ko siya. No worries, baby. I got it. Just sit there, relax and watch cartoons. Kinindatan niya ako. Naalala niya pa ba ito? Me and my love to cartoons. Nanunood ako noon ng cartoons, mas lalo na ngayon lalo na ang aking baby ay mahilig din sa mga nakakatawang makukulay na bagay sa TV screen. Noong nagsasama kami bago ang divorce, gusto niya lang akong manatili sa kanyang penthouse. Kung naiinip ako sa pagbabasa ng mga libro o paglilinis ng bahay, lagi kong pinipiling manood ng mga cartoons at ito ay nakagaan ng loob ko. Kaya mo ba siyang paliguan? Siyempre kaya ko, masayang sagot niya. Nagbasa ako ng maraming libro tungkol sa mga baby kaya sa palagay ko ay gagawa ako ng mabuti dito. Seryoso, since when? Gusto kong matawa sa pag-iisip na ang mabangis na si Hunter Montemayor ay nakaupo sa isang sulok at nagbabasa ng mga baby books. As you wish. Kailangan kong tulungan siyang hubaran ng aming baby. Ang aking little munchkin ay hindi napigilan ang pagpisil at pagkauntog sa lahat ng paraan, at ang kanyang ama ay nahirapang pigilan siya. Lalo akong natatawa ng maglaway at humagalpak ang baby ko nang kinilitiin ko siya. There you go. Thank you mommy. Parang baby na nagsalita si Hunter kaya napangiti ako. Pinuhat niya ang baby ko sa banyo habang kumakanta ng kanta na gawa-gawa niya siguro. Sigurado akong hindi ko pa narinig ang kantang iyon ng nursery. Habang nakaupo ako sa couch sa sala, puro tawanan at hagikik lang ang naririnig ko mula sa banyo. Bumangon ako para tingnan sila. It had been 30 minutes already since nakapasok sila sa loob. Natagpuan ko ang dalawa sa loob ng tub na may mga bulan na nakapalibot sa kanila. Nakahubad na silang dalawa. Natigil ang mga hagikik nila nang itinulak ko ang pinto. Nakangiti silang dalawa sa akin. Bumuntong hininga ako at ngumiti. Time to get up. Napatawa ako habang tinitignan ng aking baby na nag-e-enjoy sa pagkukumpulan sa mga bula. Kumuha ako ng tuwalya at ibinalot sa maliit na katawan ng anak ko. Nang tumayo si Hunter mula sa tub, nanlaki ang mga mata ko nang makita siyang hubot-hubad na puro bula ang buo niyang sculpted body. Ang kanyang makapangyarihang kaibigan ay nakatayo ng may pagmamalaki at binigyan niya ako ng mapang-akit na tingin. Naramdaman kong namula ako, kaya dali-dali akong lumabas at pumunta sa kwarto para bihisan ang baby ko. Maya-maya ay sumunod si Hunter na may lamang puting tuwalya na nakapulupot sa ibabang bahagi ng katawan. Ang kanyang V-line ay perpektong hugis kaya gusto ko itong i-trace gamit ang aking mga daliri. Magpapahid na sana ako ng lotion sa katawan ng baby ko, nang tanungin ni Hunter kung pwede ba siya. Nakaupo ako sa isang gilid ng kama habang pinagmamasdan sila na may ngiti sa labi. Siya ay mukhang mahusay na sa paggawa ng mga bagay na ito. Sobrang tawa ng baby ko nung kiniliti siya ng daddy niya. Umisil siya at bumapang para makaiwas sa mga kiliti. Napansin kong nagsisimula ng lumuwag ang tuwalya ni Hunter nang tumalon siya para saluhin ang baby ko. I moved forward to fix his towel but what happened next really embarrassed me. Bago ko namalayan ay nalaglag na ang tuwalya, at ang mukha ko ay saktong nasa harap ng kanyang nakausling ari. Halos dumampi na ang labi ko. Pagangat ko ng tingin, sinalubong ko ang nakakagulat na tingin ni Hunter at ngumiti siya ng masama. Hindi mo sinabi sa akin na gusto mo ito baby. Ang madilim niyang tono ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Kinagat ko ang labi ko at ramdam ko ang pag-init ng mukha ko. Mabilis akong lumayo pero hinigit niya ako gamit ang mga kamay ko sa ibabaw ko. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi na parang baliw, at seryosong nag-iinit at nabasa ako doon. Hindi ito maganda. Kailangan kong lumayo. Gumagapang ang baby ko papunta sa amin, kaya binitawan niya ang mga braso ko at binuhat ko ang baby ko. Namula ako at alam ko ito. I have one class today. Pwede mo ba siyang bantayan saglit? I should be back after 2 hours. Sure. Walang problema baby. Mapang-akit siyang ngumiti sa akin. Kakatapos lang ng klase ko, at aalis na sana ako sa desk nang makarinig ako ng hagikik mula sa loob ng opisina. Tumangala ako at nakita ko ang kasamahan kong si Victoria na nakakapit sa mga braso ng lalaking nasa tabi niya. Tiyak na mukha siyang lost and found puppy. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan at lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. Iminulat ko ang mga mata ko, at ramdam ko ang init ng katawan ko. Dali-dali kong inayos ang mga gamit ko at lumabas ng office. Siguradong sinundan na niya ako dahil narinig kong tinatawag ang pangalan ko mula sa malayo, pero hindi ko na lang pinansin. Buti na lang at may taxi na nakaparada kaya dali-dali akong sumakay at pinaharurot ang driver. Napatingin ako sa side mirror at nakita ko si Hunter na tumatakbo pagkatapos ng cab na tinatawag ang pangalan ko.
Pinindot ko ang phone ko para tawagan si Jasper. Jasper, kasama mo ba ang baby ko? Yes, Via. Nasa apartment ako. Bakit? Pwede ba kaming mag-sleepover sa pwesto mo? Oo naman. Pero bakit biglaan? Alam kong ang kondo ni Jasper ang huling lugar na mapupuntahan ni Hunter. Ayokong makita siya ngayon, Jasper. Gusto ko sanang sabihin, I just miss your place. Alam kong alam niyang hindi iyon ang eksaktong dahilan. Okay, gusto mo bang ipack ko ang mga bag? Wala akong oras. Siguradong nagmamaneho na si Hunter papunta sa bahay. Yes please. See you. Kasalukuyang nakahiga kami ng baby ko sa malambot na bed. Nagluluto si Jasper ng hapunan, at hindi niya ako hinayaang magtaas ng daliri. Pinilit kong tulungan siya, ngunit tumanggi siyang sinabing siya ang magsisilbi sa reyna at sa munting prinsipe. Pero alam na alam ko na natatakot lang si Jasper na masunog ko ang gusali kapag nahawakan ko ang kawali. Walang humpay na nagriring ang phone ko, simula nung umalis kami sa apartment ko. Hindi ko na lang pinansin hanggang sa mamatay ang baterya. 3 araw na ang nakalipas, simula noong pansamantala akong umalis ng bahay. Ibinigay sa amin ni Jasper ang lahat ng kailangan namin. Lagi niyang ginagawa. Siya ay magiging isang great husband soon. Dahil medyo matagal nang patay ang baterya ng aking telepono, si Hunter ay patuloy na tumatawag kay Jasper. Iniwasan ko siyang pansinin at kausapin. Sinabihan ako na si Hunter ay bumibisita sa school araw-araw. There was one time na nag-cross ang landas namin habang naglalakad ako sa hallway. Para siyang nawalan ng tulog. Bago pa siya makalapit, sinakal ko na siya ng nakakamatay kong titig. Nang makita niya ang mga mata ko, umatras siya, pababa ang mga balikat. Baka makapatay ang mata ko. Alam na alam niya yun. 1 linggo na ang nakakaraan mula noong kami ay tumuloy kay Jasper. Nag-iwan ako ng note sa bedside na nagsasabi kay Jasper na lalabas muna ako sandali para kumuha ng bagong damit sa apartment ko. Siya at ang aking baby ay nakahandusay sa kama at humihilik. Dumidilim na. I mentally reminded myself to buy foods for dinner bago bumalik sa pwesto ni Jasper. Hiniram ko ang pulang sports car ni Jasper at nag-drive ako papunta sa apartment. Nagulat ako nang makita ko si Hunter na nakaupo sa front porch. Nagtama ang aming mga mata. Mukha siyang disaster. Halos natatakpan na ng kanyang hindi naahit na mga balbas ang kanyang mukha, namamaga ang kanyang mga mata at parang 1 linggong hindi naligo. Halatang pagod at stress siya. Anong ginagawa mo dito? Itinanong ko. Naparito ako para makita ka. Umakbang siya patungo sa akin at ipinulupot ang kanyang mga braso sa aking maliit na frame. Bigla kong naramdaman ang basang luha sa balikat ko. Umiiyak siya. I'm sorry. Inulit-ulit niya ito para sa ilang beses na hindi ko mabilang. Palagi kitang sinasaktan. I'm sorry, baby. Lumubog ang puso ko sa paghihirap. Gusto ko siyang yakapin pabalik, pero sobra na ang sakit na dinadala ko. Anong gagawin ko? Dahan-dahan kong inalis ang pagkakaakbay niya sa akin. Pumasok na tayo sa loob. Agad niya akong sinundan sa loob na parang nawawalang tuta. Kumuha ako ng tuwalya at iniabot sa kanya. Go, mag-freshen up, utos ko sa kanya. Naghahanap ako ng extra na damit na maisusuot niya nang pumasok siya na nakatapis lang ng tuwalya sa bewang niya. Sexy. Binigyan ko siya ng extra shirt at pajama ni Jasper. Lumabas ako ng kwarto at hinayaan siyang magpalit. Wala ako sa mood magluto, kaya umorder ako ng pagkain para sa kanya. Mukhang 1 linggo na siyang hindi kumakain ng maayos. Maupo ka, sabi ko sa kanya habang inaayos ang mga pagkain sa mesa. Hindi ka ba kakain? Mahinang tanong niya. Sa bahay ni Jasper ako magdi-dinner. Please, huwag ka munang umalis. Sinamaan ko siya ng tingin. Kung aalis ka, hindi ako kakain. Siya ba talaga? Seryoso ka? Kung ayaw mong kumain edi wag. Napangiwi ako. Tumayo siya at mabilis na tumakbo papunta sa front door. Itinaas niya ang kanyang mga braso na humarang sa daan patungo sa pintuan. Kailangan mong harapin ako bago ka makalabas, this is getting ridiculous. Seryoso ka bang pinipigilan ako sa sarili kong bahay? Kinagat niya ang ibabang labi na parang bata. Umalis ka sa dinadaanan ko. No,
Hunter James Montemayor, napasigaw ako ng malakas. No, hindi mo ako matatakot Olivia Montemayor. Kumulo ang iritasyon ko. Inatake ko siya at sinuntok ang matigas niyang dibdib, pero sigurado akong walang pinsala sa kanya ang mga suntok na iyon. Parang sinuntok ko lang ang puno. The next thing I knew ay binuhat ako at ipinatong niya ako sa balikat niya at hinampas ang puwitan ko. Sumisigaw ako at patuloy na sinusuntok ang likod niya na gusto niya akong bitawan, pero sa halip ay itinapon niya ako sa kama na parang isang buong sako ng patatas. Pinisil niya ang mga braso ko, at ibinukas niya ang mga binti ko sa bewang niya. I was still screaming to get him off me, but he was so hunky and powerful. Olivia Montemayor, calm down. Get off me. I swear I will kill you. No, hindi mo gagawin. Oo, kaya ko. No, hindi mo kaya. Sinakop ng mainit niyang labi ang labi ko. Kumawag-kawag ako at lumalaban para makalayo, ngunit wala itong silbi. Naghahanap na ng daan ang dila niya, pero pinipigilan kong nakazip ang labi ko. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng darkness at passion. Ang aming missionary position ay nagpalala sa sitwasyon. Ibuka mo ang iyong bibig, baby, tinutokso niya ako. Nabighani ako. Ibinuka ko ang aking mga labi at dahan-dahan niyang pinasok ang aking bibig gamit ang kanyang magaling na dila. Nakita ko ang sarili kong tumutugon sa mga halik niya. Hinawakan niya ang mukha ko at mas pinalalim ang dila niya sa loob ng bibig ko. Ipinikit ko ang aking mga mata upang muling buhayin ang aking katinoan, ngunit nakalimutan ko kung saan ko ito iniwan. Sobrang nalunod ako sa mainit niyang matamis na labi. Pakikinggan mo ba ako ngayon? Mahinang tanong niya. Ibaba mo muna ako. No, hindi kita papakawalan. Hindi na mauulit. Sinuklay niya at malayang ginulo ang buhok ko sa kama. Umiti siya ng kinakabahan. Pinibisita kita sa school simula noong inalok ni Jasper na bantayan ang anak natin. Inassist ako ni Mr. Patrick pero dumating si Miss Victoria at inalok akong tulungan. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita at pagtawa sa akin, pero hindi ako nakinig at wala akong pakialam sa sinasabi niya. Ang sincere niyang tono ay unti-unti akong natunaw. Kilala ko si Hunter. Alam ko lahat ng ekspresyon niya. Napuno ang isip ko ng mga ideya kung saan kita dadalhin. I did return a gesture as a respect. I'm sorry, baby. I was insensitive. I should have knew it was hurting you already. It was never my intention to hurt you, baby. Nakatitig lang ako sa kanya, walang maisagot. Kahit tanungin mo si Mr. Patrick, pumunta ako doon at ikaw lang ang hinahanap ko. Tumango ako at binigyan siya ng munting sinag. Nilapit niya ang mukha ko sa mukha niya at sentimetro lang ang layo namin sa isa't isa. When I say I am going to get you back, sumusumpa ako sa buong buhay ko at magpakailanman na hindi ako titigil hanggang sa aking huling hininga. Umagal ang paghinga ko. How could you say that after all you've done to me? Ikaw ang nagtulak sa akin palayo, remember? Siya ay disappointed and crashed, tumingin siya sa ibaba. Nakatanggap ako ng isang mail sa aking opisina bago ako umuwi ng gabing iyon. May mga larawan mo at iba't ibang lalaki sa kama. Sinubukan kong i-proseso ito sa aking isipan. Kinumbinsi ko ang aking sarili na hindi iyon magagawa ng aking asawa. Ngunit, pero hindi ka nagsikap, putol ko. Instead, you listen to the pictures who can't even talk. Hindi ka nakinig sa wife mo na may bibig magsalita. Alam kong niloko ako and I was stupid. You're not stupid. You were not a man enough to your wife. Halos mabulunan ako ng luha ko. We were both aware that our marriage was an agreement. But Hunter, I am and have been always true to my vows. Hindi na napigilan ng luha ko. Sinubukan kong lumayo, ngunit kinulong ni Hunter at pinagsalikop ang aking mga kamay gamit ang kanyang mga kamay. Tahimik pa rin siya at nanatiling nakayuko ang ulo niya. What made you believe that I involved with other men? You insisted I should not get a job and just stayed home, I obliged. You hire a platoon to guard the house, hindi ako nagreklamo. You always call me on the phone every chances you get, lagi kong sinasagot. I didn't know you have doubts. I'm sorry. I'm sorry I was not good enough. I'm sorry hindi ako ang wife na kailangan mo.
I'm sorry hindi ko na-meet at na-achieve ang expectations mo. I'm sorry hindi kita nasiyahan sa gusto mo, yung mga babaeng meron ka noon. I'm sorry na virgin ako at walang karanasan. Humihikbi ako ng husto. Sobra na ito. Bakit kailangang ganito kasakit? No, baby, don't say that. Wala kang dapat pagsisihan. Ikaw ang lahat ng gusto ko at kailangan ko. Ikaw ang lahat ng pinagdasal ko. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko, at hinalikan ako sa noo. You're not that woman. I know you wouldn't do it to us. Nakumpirma mo na ba na hindi ako iyon? I had it investigated. It was all photoshopped. So nung nalaman mo na Photoshop lahat, that guaranteed you that I was innocent. I waited for the exact words pero tahimik lang siya. Gusto kong marinig mula sa kanya na nagtiwala siya sa akin ng higit sa anumang bagay sa mundong ito, na naniniwala siyang wala akong kasalanan dahil mas nagtiwala siya sa akin. Sino ang nagpadala sa iyo ng mga larawan? Wala itong pangalan. Sinuri rin ni Miranda ang mga larawan, at oh, Miranda, yung ex-girlfriend mo. Hindi ako nagulat. Tawa ako ng tawa. Ngayon, masasabi kong tanga ka talaga. Ex-girlfriend niya si Miranda for 3 years, ngunit niloko siya ng babaeng iyon kasama ang isang mas matandang bilyonaryo. Si Hunter ay nasa tuktok pa rin ng kanyang karera at nagtatayo ng kanyang imahe, ngunit gusto ni Miranda ng isang mahusay na mayaman na tao na hindi isang nagsusumikap na modelo. So, mas nagtiwala ka sa kanya, mahinang sabi ko. Naubos lahat ng lakas ko sa pag-iyak. Bakit hindi ka bumalik sa London at pakasalan siya sa halip? Blanko ang mukha niya. Sabi mo naniniwala ka sa akin, pero wala kang tiwala sa akin, Hunter. Tahimik pa rin siya. Pinunasan ko ang luha ko at bumaba sa kama. Bago pa ako makalapit sa pinto ay huminto ako at tumalikod. Hunter, agad niya akong tinignan. Kinakabahan akong napabuntong hininga. Did you ever love me? Because I still do. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.